Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. So, Okay. wala. Yes, Any questions? Boss D. Punta tayo ulit ngayon sa Duterte Street ICC detention facility. Kasama pa rin natin syempre ang matitikas na mga correspondents from dito sa Europe, ang Europe, SMNI Europe, syempre si Kuya Anton, JL. So itong yan. Ma'am, ano pong name nila? Teresa. Sa Ate Teresa. Ayan, alam nyo. Gaborno Brun. Alam nyo, sila daw yung mga unang nandirito noong dumating si Pangulo sa dahig. Nandiyan dyan na sila. Tapos sila yung sumalubong kahit malamig. Ngayon, tag-init na. Oo, tag-init na pero nandiyan dyan pa rin sila. Sa bahay, hindi ako bababa kung meron ako kakailanganin kasi malamig. Pero nagpunta ka nung nang dumating si tatay, inaaraw-araw ko. Sipin mo yan. Hanggang Yan ang organic na pagmamahal kay Pangulong Duterte. Eh kung kay BBM nangyari yan, tita? Kung kay BBM nangyari yan, magsasakripisyo ka ba? No way. Yun lang. Ayan na nga. So, ganda. Dito sobrang presko, hangin kasi karamihan dito nakabisikleta. Ayan. Pauwi na si VP Sara bukas. Papalit naman sa kanya si Madam Hanelet. Kaya samantalayin na natin habang nandito pa si VP Sara. Kasi bukas punta na rin tayo sa Paris. Ayan. So, yung aming titiran dyan sa Paris si Ma'am Fanny Putnam. Solid na talagang banateros yan. Since day one, mga banateros na yan. So, sa kanya kami mag-stay while we're in Paris. Siyempre, sama rin natin si Ann Haron. Diba? So, walking lang. Makakarating din tayo dun sa ating destinasyon. Most mga kababayan natin nag-aantay sa labas, nag-aantay ng balita patungkol sa kanya at nandito dahil nagpapakita sila ng suporta para sa kanya. Sabi niya, okay lang ako, huwag kayong mag-alala. Yun ang kanya. well, how do you feel po? This being your last trip on this visit, and when do you think you can be back? Well, may schedule na ako. Hindi ko pa lang siya ma-announce. May pinag-usapan na kami ng schedule sa mga susunod na mga weeks. Hindi ko pa lang siya ma-announce dahil wala pa akong ticket. No? So, nothing definitive until meron ng plane ticket. Pero meron ng draft para sa pagbisita. Wala ba ho siyang bili naman sa inyo? Sa akin, wala naman siyang yun na yung bili niya is yung kanyang yung wag na daw siya bisitahin, wag na daw siya balikan dahil nakakaabala daw. At sagot ko naman sa kanya, sabi ko, hindi pwede yon dahil ang daming nag-aantay doon sa labas na gustong bumisita sa'yo. Ay hindi sila makapasok, kaya kami yung pumapasok para mapaabot namin sa iyo kung ano sinasabi nila at mapaabot mo naman sa amin kung ano yung gusto mong sabihin para sa kanila. So yun sa politika po, wala kayo napag-usapan? Wala kaming napag-usapan sa politics eh. Napag-usapan namin yung hopelessness, sabi ko yung hopelessness and frustration ba sa government. Yun ang napag-usapan namin doon. Pero sa politika, wala. Napag-usapan kanina na politika. Questions? Ma'am, salamat po sa update kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At isa po sa mga tanong namin ngayon, ma'am, pabor po ba kayo sa panukala ni Senator Robin Padilla na ibaba ang minimum age of criminal liability? Mga batang edad 10 to 17
na masasangkot sa karumal-dumal na krimen tulad ng murder, rape at drug-related cases? Hindi na muna ako mag-comment yan, no, dahil hindi pa naman siya pinag-uusapan doon sa loob ng Senado. Kapag meron na silang mga committee hearings, we will make sure na the voice of the Office of the Vice President will participate in the committee hearings of the proposed bill of Senator Robin Padilla. Thank you, ma'am. Ma'am, sang-ayon po ba kayo sa paraan ng anunsyo ni DILG Secretary John B. Crimolia na suspension of work and classes na may halong biro? Marami po kasing mga netizens ang nagsasabing dapat seryoso at may malasakit ang ganitong mensahe, lalo na't kaligtasan po ng publiko ang nakataya. Ano ang biro? Sinasabi niyo mga abangers, ganito, in the manner that it was actually put out for the public to actually read, ma'am. Sinasabi niyo mga abangers, ito pong update, mga abangers, ganito ganyan. So, Sandali Hindi ko rin na-gets. hindi ko, wala kasi ako ang hindi ko alam, hindi ko nakita, hindi ko nabasa, so mahirap mag-comment. Pero na-verify na ba na hindi siya parody accounts or fake yung news? official talaga na Facebook page ng DILG, ma'am. Sinasabi niya, for example, there's a class suspension sa different cities. In a manner na sinusulat niya, mga abangers, class suspension. Sandali. Official DILG account. And na-verify na ninyo. May blue check kasi. Sige, so the official DILG account, na-verify ninyo and nagbibiro. Yes. In the manner na Hindi naman na-hack. Well, we don't know that. Hindi ba? Kasi consistent yung Kaya nga sabi ng mga netizens na dapat daw seryoso ang malasakit sa ganitong mga mensahe, lalo na't kaligtasan ng publiko ang nakataya. Well, unang-una, gusto ko lang malaman kung official, Yes, ma'am, official. DILG account. At pangalawa, hindi siya na-hack. Okay, and hindi din siya fake news. Confirmed yan lahat, ha? Oh. Tulad lang din yan noong sa Office of the Vice President. Merong Vice President at merong Office of the Vice President. Iba yung institusyon, iba yung tao. Okay? Kaya kami merong spokesperson for the Office of the Vice President kasi yung institusyon, meron silang mga ginagawa na trabaho, may projects, may serbisyo, at merong bosses yung Office of the Vice President. So, kapag nandun ka, makikita mo, very professional yan sila. Pero pagdating naman sa Vice President, ako, yung tao, iba din yung boses ko. So, kung galing yan sa DILG official account, na sinasabi ninyo, confirmed naman na DILG official account, they have to be professional. Hindi ko sinasabing hindi pwede maging professional ang pero the person can express, has the freedom of expression. An institution does not have the freedom of expression. Kasi ma'am, yung mga kababayan natin, they are a little bit surprised yung manner ng ng approach sa pag-disseminate ng information. Kasi parang ginagawang joke or in a joking way. So, thank you for your comment. Thank you, ma'am. Last na lang po. Ma'am, ano po ang... Ay, sorry sir. Question lang po, kasi kahapon, naibalita ko po sa inyo yung pagpinayan ng passing RTC sa motion to post bail ni Pastor Apollo Tuloy na ibalita niyo po ba kay PRD o ano po ang kanya? Hindi, sorry. Hindi namin napag-usapan yung balita na yan na hindi ko napaabot na sa kanya yan ngayon. Thank you, ma'am. Ma'am, ano po ang reaksyon ninyo sa inilabas ng safety alert ng Ministry of Education ng China kaugnay sa pag-aaral ng kanilang mga estudyante sa Pilipinas, kung saan binanggit ang umano'y tumataas na banta sa seguridad at insidente ng harassment sa mga Chinese nationals? Well, karapat-dapat lang na mag-issue sila no, dahil may obligasyon yung state to protect its citizen wherever they may be found, sa labas man ng China o sa loob ng China. So, kung merong mga ganun na pangyayari na
nadidelikado yung buhay nila or merong harassment, merong threats na nangyayari, ay dapat bigyan nila ng sapat na warning yung kanilang mga citizens para sila naman ay makapaghanda or meron silang magagawa para sa proteksyon ng sarili nila. Thank you, ma'am. Boss Lee. Bibi, do you have a comment? Kasi sinabi ng Senate mismo, ni Senator Gatchalian, I think, he said that the Senate will convene as a high impeachment court on the 4th of August to hear out the impeachment complaint against you. Do you have a comment with respect to this? Kasi this is exactly 1 week after the SONA ng Pangulong Bongbong Marcos. Hindi na muna ako mag-comment about sa impeachment kasi merong spokesperson for the impeachment topics. Ito yung si Attorney Michael Powa. So, if you can find time to reach out to him to ask him questions about the impeachment, then he would gladly answer questions about it. Thank you. VP, do you have any expectation na sana i-bring up ni President Trump kay Presidente Marcos Jr. ang issue ng ICC and about former President Duterte? Wala akong expectation. Wala akong expectation na i-bring up niya doon anything favorable to former President Rodrigo Duterte. Likely, baka i-bring up niya doon, pero ang kanyang sasabihin ay things that are unfavorable to President. Because he will really defend what they did to the former President. No, I meant on the part of President Trump. President Trump to President Marcos. Mayroon ba silang meeting? Wala pa po sa special. Wala pa po according to the official schedule. Wala pa po according to the official schedule for the day. Wala. So, Okay. wala. Yes, Yun na. Any questions? Boss Lee. Panateros. Madam, congratulations po sa disaster response ng OBP. Napakaganda, positive po yung mga comments ng netizen patungkol po sa inyong disaster response. Paano nyo po ba inuutusan yung Office of the Vice President pagdating dito, samantalang matagal na po kayo nandito, ma'am? Paano nauutusan yung mga tao doon? Operation. Paano nyo po sila nabigyan ng Nabibigyan ng instruction? commands? Okay. Well, unang-una kasi, ang Disaster Operations Center, nung tayo ay pumasok sa Office of the Vice President, in-institutionalize na natin siya. Kasi nakita namin, isa ito sa mga pinakamaraming requests na dinadala ng mga taong bayan na sa Office of the Vice President. Yung tulong kapag merong kalamidad. Yan ang isa sa top 3 na hinihingi. Ang una is medical and burial assistance. Ang pangalawa is disaster relief. Yan yung pangalawa na hinihingi ng taong bayan. So ang ginawa namin, in-institutionalize namin. Ibig sabihin, gumawa kami ng isang center at isang team ng mga tao na yun lang yung gagawin nila. Itong mga tao na ito ay araw-araw nagmo-monitor kung saan merong emergency, saan merong disaster sa buong Pilipinas. Pagkatapos itong mga tao na ito, pag nakita nila sa mga reports na merong kailangan bigyan ng tulong or merong nag-request ng relief kahit saan man, binabato nila sa satellite offices natin. Naka-preposition lahat doon ang tulong sa satellite offices, and then yung satellite offices, meron silang assigned din ng mga tao for disaster response. Tapos sila na yung pupunta kung saan man kailangan pumunta yung tulong at opisina. So meron silang standard operating procedures na ginawa namin para susundan nila yon. Kapag wala doon sa nakalista na mga kailangan nilang gawin, kapag wala doon na sila nagtatanong sa USEC namin, or tapos yung USEC namin magtatanong din sa akin kung ano ba ang gagawin. Tulad ng example, noong isang araw or kahapon ba yon, kung saan lumabas yung mga bus ng
lumabas yung mga bus na tumulong sa mga na stranded sa mga ruta nila. Yun kasi ang allowed lang sa buses namin is may oras lang na allowed na lumabas sila. And ito yung peak hours kasi augmentation laang yung tulong na binibigay natin, no? Nag-augment tayo sa peak hours ng mga taong nagbabiyahe. Kahapon, sobrang dami nung mga humihingi ng tulong na mga stranded. Nagpaalam sila sa akin kung pwede ilabas yung mga bus. And then sabi ko sa kanila, oo, pwedeng ilabas yung mga bus dahil emergency na yan. At hindi na natin kailangan magpaalam pa na lalabas yung bus natin, labas doon sa peak hours na allowed mag-fly yung buses. So, ganun yung in-institutionalize namin, tapos merong standard operation procedures. Kung wala doon, nagtatanong sila at nagbibigay ng command or sagot. Comment lang po ma'am sa mga comment ng netizens na mabuti po daw po yung OVP, mas nararamdaman nila sa mga ganyang disasters, yung pong EDCA sites na sinasabi nilang yun ang isa sa mga purpose, di raw nila nararamdaman. Unang-una, kailangan siguro natin tanungin, no, kung totoo ba talaga na yung mga EDCA sites ay gagamitin for disaster preparedness and disaster response o sinabi lang yon para lang may masabi patungkol sa EDCA sites. Just to piggyback real quick, Vicky, kasi sinabi ni DND Secretary Gibon Sodoro that we should ask the US to use these EDCA sites para po ma-facilitate yung relief operations. What's your reaction to this particular statement? EDCA kasi, it means Enhanced Defense Cooperation Agreements. Nandun yan siya sa, doon tayo sa, we're in the defense, no? Ano ba ang ibig sabihin ng defense no? Di ba mutual defense? Like depensa sa Pilipinas at depensa sa kung sino man yung ally natin, 'di ba? Kasi mutual, 'di ba? So, kung magkaroon ng agreement, iba pang agreement sa ilalim sa loob ng EDCA agreement about disaster preparedness and disaster response, pwede 'yon. Kasi defense is not just yung defense na kapag merong invasion or merong war, pwede ding relief operations in times of emergency. Thank you, Vicky. Well, since nakita po na parang epektibo yung disaster response ng OVP, will you ask for a higher budget for this year? For disaster preparedness? Kasi sabi ko sa mga kasamahan namin sa Office of the Vice President, kung ano yung ibinigay sa atin last year, dagdagan nyo lang ng sa inflation o pagmahal ng procurement at goods and services, yun lang ang idagdag ninyo. So, hindi na kami humingi ng tulad nung dati kung saan optimal yung operations ng Disaster Operation Center ng Office of the Vice President. Kasi alam naman namin na hindi siya ibibigay. So parang ayaw ko na pupunta yung mga officials ng Office of the Vice President, punta sila sa House of Representatives, tapos sasabihin sa kanila na hindi namin yan ibibigay sa'yo. Ayaw kong napapahiya yung mga kasama ko at ayaw kong napapahiya yung institution. Now, VP has an appointment at 4:10, no? So, unless last question, tapos yung mga first-timers, pagbigyan natin sa pictures. Pwede pa ba, VP? Miski konting panahon lang. Go po. Mensahe po sa mga patuloy po na mga supporters ni Tatay Digong na nagtipon-tipon buong mundo na bring him home. Tapos sa mga kababayan natin Pilipinos, salita po ng bahagi ng Pilipinas. Yes, opo. Unahin ko na muna yun sa mga kababayan natin. No? Sa mga kababayan namin, ang Office of the Vice President, kung ano man yung makakaya ng Disaster Operations Center namin, ay gagawin namin lahat para sa disaster response. Dalawa po yung nandyan sa loob ng center namin. Unang-una is yung mga kalusugan trucks namin. Nagdadala sila ng hot meals sa mga responders. Pangalawa, meron kaming relief, no? Relief, food and non-food. Yung relief na pwedeng maibigay ng Office of the Vice President. Kailangan natin laging handa tayo sa mga ganito dahil alam natin taon-taon
pabalik-balik yung bagyo. Hindi naman titigil ang pagdating ng bagyo sa ating bansa. At ang dala ng bagyo lagi ay unang-una pagbaha at mga landslides. So yung mga tao na alam nila na flood-prone area sila or danger zone area sila sa landslide, ay dapat maghanda sila pagdating ng bagyo or tag-ulan. At ano yung isa, sir? Yung patuloy na pagtitipon ng mga supporters ni tatay ko. Okay. Sa aming mga kababayan sa buong mundo at sa Pilipinas na patuloy ang pananawagan na iuwi at ipalaya na si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ay nagpapasalamat kami. Alam ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na meron kayong mga ginagawang rallies, pagtitipon at pananawagan. At nasabi nga niya sa akin kahapon na sana ay bigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na personal ang kanyang pagpapasalamat sa inyong lahat sa inyong pagpapakita ng suporta at pagmamahal sa kanya. At naiintindihan niya na yung kagustuhan ninyo na siya ay mapalaya ay dahil gusto nyo yung nakita ninyong pagbabago sa bayan nung siya ay Pangulo ng ating bansa. At kaming mga pamilya, lalong-lalo na ako dahil ngayon ay umiikot ako sa Filipino communities abroad na nag-iimbita para makapagsalita ako at mapaintindi ko sa kanila kung ano nangyayari sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nagpapasalamat din ako dahil ang Filipino communities natin, sila yung gumagastos ng mga events at ng mga program natin. At ang laking tulong at nagpapasalamat kami dahil napapaabot ko sa buong mundo yung ipinaglalaban natin na isang Pilipino na nakakulong sa The Hague, Netherlands dahil kinuha siya ng gobyerno ng Pilipinas. Sa pilitang kinuha at hinatid dito. Ay ma'am, sorry. Totoo bang nilabas si PRD kahapon sa ICC facility? Hindi, alam ko yung sagot pero hindi ako makakomment kasi hindi ko alam kung allowed siya sa... Thank you, VP. Hindi ko alam kung allowed siya sa aking level. Yes ma'am. Ang pinakamaayos siguro ay tanungin natin yung lawyer ni attorney ni dating Pangulong Duterte, si Attorney Nicholas Kaufman. Thank you ma'am. Okay, so dito po ang pila. Dito ang pila. Ito ang mga pila. Yung mga first timer lang ha. Hindi lang. Priority lang kasi yung oras ni VP. I-ready ang camera nyo. Last question lang. I-ready camera. Sige. Yun. Pag-iusap lang po, priority. Doon po. Nandyan po si Ma'am Beth Zimmerman. Ate. Doon po ang pila. Dami. Everyday to everyday that VP Sara goes here, walang pagod na inaano niya. Walang pagod na kanyang hinaharap ang mga taga rito, mga hindi taga rito. Grabe na pa-picture sa akin kanina, taga ano pa? New York. Pumunta lang dito for that. Grabe ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Pangulong Duterte. Na alam natin na hindi kailanman makukuha ni Bongbong Marcos. Yan yung mga organic na nagmamahal sa mga Duterte. All walks of life. Malayo or malapit, nagsasama-sama rito araw-araw. Nagpipiknik. Solid, di ba? Buhay. Oh, ito pa oh. Si Kapitan oh. Kapitan! Wala. Pero masana ako sa'yo din eh. Grabe. Yan. Walking na kami ni Kuya Anton. Pabalik sa Don Hante. Sa Barrio Pilipino. Wow. So,
tapos na yung ating interview with VP Sara. At papalitan na siya bukas ni Ma'am Hanilet. So sa mga Pilipino na nagsusupport kay Pangulo dyan sa Duterte Street, it's been a pleasure meeting all of you, and hope to see you again soon. Kasi after this, punta na kami ng Paris, Germany, sa Italy. Punta na rin kami ng, saan pa tayo pupunta? Sa Switzerland at saka sa Belgium. So kita-kits mga bossing, mabuhay kayong lahat. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Kung nasa tama ka, ikaw ay aming kasama. Pero pag mali ka, handa ka na bang mabasag? Banateros kami, walang inuurungan. Dahil bayan muna, bago ang sarili. Bago ang sarili. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Banateros ang sigaw, katotohanan ang laban. Sa harap ng kamera, walang halong